Lumantad daw ang ilan pang nagpakilalang biktima rin umano ng pang-aabuso at pang-momolestya ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa Davao City, 5 raw ang lumutang na biktima na dating miyembro umano ng KOJC. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa gitna ng paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ Compound, dumami raw ang umano'y biktima na lumapit sa mga pulis para isumbong ang pang-aabusong naranasan nila mula sa pastor. Ang ilan sa kanila, mga menor de edad pa. May mga lumapit po sa PNP na nagsabi po na sila ay nabiktima rin po ni Pastor Kibuloy. We are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer. Hindi na idinetalye ng Philippine National Police ang mga reklamo, pero 12 anyos daw ang pinakabata sa mga biktima. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, galing sa tinatawag na Inner Circle Pastorals ang ilan sa kanila, na kadalasan ay babaeng menor de edad. Inilahad umano ng mga biktima ang kanilang karanasan na nagpapakita raw ng nakababahalang pagmamanipula at pang-aabuso ni Kibuloy. Dagdag pa ni Marbil, simula pa lang ito ng pangangalap nila ng mga ebidensya para masigurong matibay ang mga kaso laban sa pastor. Ayon naman kay Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan, may 5 ring biktima umano ng pangmomolestya ni Kibuloy na lumantad sa Davao City. Dati raw silang miyembro ng KOJC. There's no reason sa inyo na maging matakot pa. We understand na yung trauma na naibigay sa inyo for the past years, but this is your best time na makipagtulungan po sa amin. Vine-verify pa raw ng abogado ni Kibuloy ang pahayag na yan ni Marantan. Ipinagdarasal daw muna niya na maging maayos ang paghawak ng PNP sa investigasyon ng mga umano'y bagong kaso. Nanindigan naman si Marbil na walang nilabag na batas o karapatang pantao ang PNP sa ginawa nilang pagtugis kay Kibuloy. Handa raw nilang harapin ni DILG Secretary Benhur Abalos ang reklamong malicious mischief na isinampa sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat po ng ginawa namin sa PNP within the bounds of the law. Hindi po kami mag-above the law yung ginagawa namin. Samantala, naayos na ng Regional Trial Court ng Quezon City at Pasig City ang conflict sa schedule nila para sa arraignment o pagbasa ng sakdal kina Kibuloy at mga kapwa niya akusado. Mauunang basahan ng sakdal si Kibuloy alas 8:30 ng umaga para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking ng Pasig RTC. Ipinag-utos ng korte na kailangan nilang personal na humarap doon. Pero dahil sa issue ng seguridad, pinag-uusapan ngayon ng PNP at legal counsel ng mga akusado kung gagawin na lang ito online. Alauna ng hapon naman, haharap sa arraignment sa QC-RTC si Kibuloy para sa kasong sexual at child abuse pero sa pamamagitan ng video conferencing. Bukod sa korte, inaayos na rin ng Senado ang pagharap ni Kibuloy sa kanilang hearing. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito. Kaugnay naman sa kustodiya ng pastor, hindi pabor si Justice Secretary Boying Remulla sa hiling ni Kibuloy na isailalim siya sa house arrest. Papayagan lang daw ito kung kusang sumuko ang akusado at hindi nito pinahirapan ang gobyerno sa pag-aresto. Kaya ito, talaga nasa korte yan. Marahil, may mga kaso rin kung nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman, pinagbibigyan din magkaroon ng house arrest. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.